Sa ilalim ng malakristal na araw ng Ilog Nile, sa lungsod na ang pangalan ay naglalaro sa pagitan ng mitolohiya at politika, Alexandria, sumibol ang isa sa mga pinakakontrobersyal at pinakaintrigang figura ng sinaunang mundo, si Cleopatra Sebeno Philopator. Hindi siya simpleng reyna na tumatanggap ng trono dahil sa dugo ng dinastiya. Siya ay nagsanib ng sining, agham, relihiyon at politika sa paraang kakaunti ang nakakaunawa at mas kaunti pa ang nakakaya. Sa unang bahagi ng seryeng ito, sisimulan natin ang paglalakbay patungo sa puso ng kanyang pamamaraan. Hindi lamang ang kwento ng kanyang buhay, kundi ang sistematikong pagbuo ng 7 teknik na ginamit niya upang umapi ng loob, mag-impluwensya at, sa huli, mamuno sa puso at isip ng mga makapangyarihang tao ng kaniyang panahon. Ang kwento ni Cleopatra ay kadalasang nasusulat sa 2 tinta, ang romantikong tinta ng mga tula at nobela at ang malamig na tinta ng mga historian at politikong nais wasakin ang kanyang imahe. Ngunit sa likod ng mga kasaysayan at haka-haka, mayroong estratehiya, isang serye ng sining at taktika, mabisa at minsang malupit na ginawa siyang reyna hindi lamang ng Egypt, kundi isang puwersa sa Mediterranean. Ang unang teknik na bubuksan natin ngayon ay ang pinakasimpleng ngunit pinakamalakas, ang teatro ng imahe, ang sining ng paglikha at kontrol ng sarili bilang simbolo. Isipin ang isang entablado. Ngunit ang entablado ni Cleopatra ay mas malawak. Ito ang buong lungsod ng Alexandria, ang diin ng templo sa Ephesus, ang mga bulwagan ng Roma, at pati ang mga bangka sa Ilog Nile. Sa entabladong iyon, si Cleopatra ang direktor, ang artista at ang manlilikha ng mitolohiya. Alam niya na ang politika ay hindi lamang mga batas at hukbo. Ito ay mga larawan na bumubuo ng kolektibong imahinasyon ng mga tao. Kaya tinipon niya ang lahat ng sangkap ng teatro. Mga simbolo ng Diyos-Diyosan ang kanyang pagpapakita bilang Isis, musika, wika, kasuotan at ang sining ng presensya. Ang unang bagay na dapat tandaan, si Cleopatra ay bihasa sa sining ng pag-aangkop ng imahe. Hindi siya tumigil sa pagiging isang tradisyonal na reyna. Ginamit niya ang relihiyon at ritual bilang mga props upang mapalakas ang kanyang likhaing persona. Sa pampublikong seremonya, siya'y inilarawan bilang reinkarnasyon ni Isis, ang dakilang ina at diyosa ng kapangyarihan sa Egypt. Sa ganitong pag-arte, hindi lamang niya pinatunayan ang kanyang lehitimasyon sa trono, binago niya ang pananaw ng kaniyang mga nasasakupan at ng mga dayuhan. Isang imahe ng banal na awtoridad na panlabas na pinapakinggan at panloob na sinusunod. Ngunit higit pa sa relihiyon, si Cleopatra ay eksperto sa pag-arte ng presensya. Hindi ito simpleng bagay ng magandang mukha o anyo. Ang presensya ay kombinasyon ng mga detalyeng kontrolado. Ang pagpasok sa isang silid na tila may tamang timbang, ang pagkilos na may makatwirang layon, ang pagpapasya sa tono ng boses at ang pag-aalaga sa bawat detalye ng hitsura, mula sa isang hawak na pamaypay hanggang sa tamang estratehiya para sa isang palamuti. Sa kanyang oras, ang mga larawang iyon ay naging mahalaga dahil sila ang unang mensahe bago pa sabihin ang salita. Nang makilala niya si Julius Caesar at kalaunan si Mark Antony, hindi lamang siya dumating bilang prinsesa na humihingi ng proteksyon, dumating siya bilang simbolo ng Egypt, isang lugar ng sinaunang karunungan at yaman, isang reyna na hindi basta napapasunod. Ang ikalawang sangkap ng teatro ng imahe ay ang multilingualismo at katalinuhan. Si Cleopatra ay kilalang marunong magmaraming wika. Sinasabing siya ang unang reyna ng Ptolemaic Dynasty na marunong magsalita sa katutubong Ehipto bukod sa Griego. Sa isang imperyong global kung saan ang wika ay kapangyarihan, ang kakayahan niyang direktang makipag-usap sa pinuno o lokal na pinuno gamit ang kanilang sariling wika
ay nagbigay sa kanya ng isang direktang daan sa puso ng mga tao. Ang karaniwang hari noon ay may tagapagsalita. Si Cleopatra, hindi. Kaya ang kanyang imahe ay hindi lamang nakaugat sa palabas, nakaugat sa tunay na ugnayan. Mayroon ding taktika ng kontrol sa naratiba. Cleopatra hindi lamang lumilikha ng imahe, kinokontrol niya ang mga kwento panghuli. Sa isang lipunan kung saan ang sanhi ng balita ay mabilis maikalat sa mga bulwagan ng Roma. Ang maayos na kwentong kumakalat tungkol sa isang reyna, kung paano siya nagpakita, kung ano ang kanyang regalo at ano ang sinasabi niya, ay maaaring magbago ng kapalaran. Dahil dito, kapag tumakas siya o lumabas sa politikal na suliranin, kadalasan ang unang linya ng depensa ay ang pagkukwento ng isang imahe, pagka-Diyosa, pagka-reyna, pagkamatagumpay. Sa pamamagitan nito, pinangangalagaan niya ang kolektibong persepsyon na siyang sandata ng Estado. Ngunit hindi sapat ang maluwalhating imahe kung walang pundasyon. Dito pumapasok ang unang praktikal na aplikasyon ng teknik, ang paggamit ng estratehikong regalya, ang kontrol at pagkalap ng mga simbolo ng yaman at autoridad na madaling ipakita sa sinumang tagamasid. Ang regalya ni Cleopatra ay hindi lamang mga hiyas. Ito'y bulaklak ng mga yaring tela, mahahalagang artifact, at pinakamahalaga, ang kontrol sa mga daloy ng kayamanan ng Egypt, trigo, langis, at pampalasa. Ang isang reyna na kumokontrol sa mga pangunahing produkto ng rehiyon ay automatikong may kapangyarihang ipakita ang sarili bilang pinagmumulan ng kabuhayan. Kapag lumapit si Cesar o si Antony, hindi lamang romantic gestures ang lumilitaw din ang pahayag na ang pagkakaalyansa kay Cleopatra ay may konkretong benepisyo sa pagkain at kayamanan. At iyan ang epektong politikal ng larawan. Ang imahe at yaman ay magkasama. Ngayon, paano natin maisasali ng Technique 1 ang teatro ng imahe sa modernong panahon? Hindi ito payak na payo sa estetika. Ito ay sistematikong proseso ng paglikha ng presensya at pagmanipula ng perception. Sa modernong wika, brand building. Kung ikaw ay nagtatayo ng kumpanya, liderato o sarili mong persona sa social media, tandaan ang tatlong pantulong: authenticity na may sining, ang reyna na tunay na nauunawaan ng kultura; presensya, ang paraan ng pagpasok at pag-alis sa silid; at control ng narrative, ang kakayahang sabihin ang kwento ng iyong sarili bago gawin ng iba. Ang pagkakaiba ng brand na napapansin at brand na nalilimutan ay nasa detalye. At iyon ang pinukaw ni Cleopatra 12 siglo ang nakalipas. Subalit may madilim na bahagi ang pag-arte ng imahe. Kung ang imahe ay palamuti na walang laman, siya ay babagsak sa unang pagsubok. At si Cleopatra, bagaman eksperto, hindi umiwas sa panganib ng overextension ng imahe. Kapag masyadong naging Diyos ang reyna sa mga mata ng ilan, mas nagiging target din siya ng mga pagsasabwatan. Kapag ang imahe ay mababaw, mabilis itong napapawi. Kaya ang unang leksyon ni Cleopatra ay hindi simpleng pagsasabuhay ng teatro. Ito ay disiplina sa pagpapanatili ng imahe na may laman, ng simbolo na may substansya, at ng persona na may planong politikal na suportado ng ekonomiya. Para isara ang bahagi 1, ang teatro ng imahe ni Cleopatra ay unang sandata niya sa kontrol. Sa pamamagitan ng relihiyon, presensya, wika at yaman, ginawa niyang hindi lamang marunong pumukaw ng damdamin ang kanyang pangalan, ginawa niya itong institusyon. At sa susunod na bahagi ng ating serye, bubuksan natin ang ikalawang teknik, ang arkitektura ng pag-ibig at pagnanais, ang paggamit ng erotika, karisma at sining ng atraksyon bilang politikal na sandata, kung paano niya ginawang sining ang pag-akit sa mga pinuno at kung paano ang pagnanasa ay nasusulat sa stratehiyang panghapon at politika. Bahagi 2.
Kung sa unang bahagi ay tinalakay natin ang teatro ng imahe, ngayon naman sisimulan natin ang ikalawang lihim ni Cleopatra, isang teknik na naging mas kilala kaysa sa alinman sa iba, ang arkitektura ng pag-ibig at pagnanais. Marami ang nagkamali na ang kapangyarihan ni Cleopatra ay nakaugat lamang sa kanyang kagandahan o katawan. Ngunit kung ito'y totoo, matagal na sanang nawala ang kanyang impluensya sa mga piling sandali ng kasaysayan. Ang totoo, siya'y higit pa sa pisikal na anyo. Siya'y arkitekto ng damdamin, maestro ng tensyon, at estratehista ng pagnanasa. Nang una siyang humarap kay Julius Caesar, hindi niya dinala ang sarili na parang bihag o pulubi, kundi bilang regalong misteryo. Ayon sa alamat, ipinadala siya sa loob ng isang karpet at iniharap kay Caesar na parang kayamanang biglang lumitaw. Ang eksenang ito, bagaman maaaring pinalabis ng mga kronika, ay perpektong halimbawa ng sining niya. Hindi basta ipinapakita ang sarili, kundi inihahain bilang sorpresa na hindi makakalimutan. Sa isang iglap, si Cleopatra ay naging higit pa sa babae. Naging simbolo siya ng buong Egypt na nakabalot at iniaalok sa isang emperador. Ngunit hindi rito natatapos ang kanyang arkitektura. Ang sikreto niya ay hindi sa pagbibigay agad, kundi sa pagdidisenyo ng karanasan. Ang kanyang pakikipag-ugnayan ay parang isang grandeng seremonya. Pinahihintulutan ng tao na makita ang isang bahagi, ngunit hindi ang kabuuan. Binibigyan ng pagkakataong malasahan ang kapangyarihan, ngunit hindi pa ang lahat ng lasa. Pinaparamdam ang init, ngunit laging may pagitan na nagiging sanhi ng mas matinding pagnanasa. Ito ang tinatawag nating sining ng pagkukulang, ang paggamit ng hindi pa buo bilang apoy na hindi natatapos. Kapag kasama si Mark Antony, ginamit niya ang parehong prinsipyo. Hindi siya basta nagpakita sa isang bulwagan. Pumasok siya sa isang bangka na puno ng pabango, musika at ilaw na parang siya'y bumaba mula sa langit. Ang bawat galaw niya ay sinadyang mag-ukit ng imahe. Hindi babae lamang, kundi Diyos ang bumaba sa lupa. Sa ganitong paraan, ang kanyang presensya ay hindi maaaring ituring na karaniwan. Ang isang politiko o general na makakaharap siya ay hindi makikita ang isang karaniwang kausap, kundi isang bagay na mas mataas, mas makapangyarihan, mas kaakit-akit kaysa sa kanila. Sa mas malalim na antas, ginagamit ni Cleopatra ang pagnanasa bilang isang uri ng kasunduan. Hindi siya pumapasok sa relasyon upang magbigay ng pag-ibig lamang, kundi upang magtayo ng tulay sa pagitan ng personal at pampulitika. Ang pagnanasa ng isang lalaki ay kanyang kinokontrol at mula roon binabaluktot niya ang mga desisyon sa kanyang pabor. Sa madaling salita, ang kanyang sining ng erotika ay hindi pagtatapos kundi pamamaraan. Ngunit ano ang pinakamahalaga sa lahat? Ang kanyang katalinuhan sa pagbalanse. Ang karamihan ay natutukso sa ideya ng lubos na pagbibigay sa isang relasyon, ngunit si Cleopatra ay may disiplina. Laging may bahaging hindi niya ibinibigay, laging may bagay na hindi mo makukuha. Ito ang dahilan kung bakit kahit malayo siya, nananatiling buhay ang kanyang alaala, sapagkat ang taong iniwan na may kulang ay palaging babalik. Ngayon, paano natin maisasalin ang teknik na ito sa ating panahon? Hindi ito payo para sa pang-aakit lamang. Ito ay pilosopiya ng impluensya. Sa negosyo, halimbawa, ang isang brand ay nagiging kanais-nais hindi dahil agad ibinibigay ang lahat, kundi dahil nagiiwan ito ng misteryo, eksklusibidad at karanasang hindi madaling makuha. Sa personal na relasyon, ang isang tao ay nagiging mas kaakit-akit kapag hindi siya palaging abot kamay, kapag marunong siyang magparamdam ng presensya, ngunit marunong din siyang maglaho upang mas lalo kang hanapin. Sa politika, ang leader ay nagiging mas makapangyarihan kapag hindi lahat ng kanyang lihim ay ibinubunyag,
kapag ang bawat kilos niya ay tila may kahulugan na lampas sa nakikita. Sa kabuuan, ang arkitektura ng pag-ibig at pagnanais ni Cleopatra ay hindi lamang taktika ng seduksyon. Ito'y blueprint ng kapangyarihan. Ang sinumang marunong magdisenyo ng damdamin ng iba ay kayang baguhin ang direksyon ng isang hukbo, ng isang imperyo, ng isang buong kasaysayan. Ngunit may babala, ang apoy ng pagnanasa ay parehong nag-aalab at sumusunog. Ang sining na ito, kapag ginamit ng walang balanse, ay maaaring maging sanhi ng pagbagsak. At sa huling yugto ng kanyang buhay, nakita natin kung paano ang apoy na minsan ay naging sandata ay maaari ring maging abo. Ngunit bago iyon, sa susunod na bahagi, sisilipin natin ang ikatlong teknik ni Cleopatra, ang sining ng tiyempo at eksena, kung paanong pinili niya ang tamang sandali upang ipakita ang sarili at ang tamang eksena upang ilatag ang kanyang kapangyarihan. Bahagi 3. Kung sa nakaraang bahagi ay pinag-usapan natin ang arkitektura ng pag-ibig at pagnanais. Ngayon ay lilipat tayo sa ikatlong teknik na ginamit ni Cleopatra, ang sining ng tiyempo at eksena. Sa politika, digmaan at maging sa personal na relasyon, may mga sandaling higit na makapangyarihan kaysa sa iba. Ang taong marunong pumili ng tamang oras at tamang eksena ay may kakayahang baguhin ang kapalaran ng isang kaharian. At si Cleopatra higit sa lahat ay isang aktres ng kasaysayan na marunong pumili kung kailan papasok at kung paano magpapakita. Madalas nating isipin na ang kapangyarihan ay nakaugat lamang sa lakas, kayamanan o koneksyon. Ngunit ang totoo, maraming makapangyarihan ang bumagsak dahil sa maling tiyempo. Isang salita na sinabi ng masyadong maaga ay maaaring magdala ng kapahamakan. Isang desisyon na huli ng ginawa ay maaaring magtulak sa pagkatalo. Si Cleopatra ay bihasa sa pagbasa ng pulso ng panahon. At ito ang isa sa mga dahilan kung bakit siya ay nakaligtas sa mga unos ng politika ng Roma at Egypt. Isipin ang kanyang unang pagharap kay Julius Caesar. Hindi siya basta nagpunta sa palasyo sa isang karaniwang araw. Pinili niya ang sandaling ang lungsod ay nasa gitna ng tensyon kung saan ang lahat ay nag-aabang ng bagong pag-asa. Sa eksaktong oras na iyon, ipinakilala niya ang sarili sa isang dramatikong paraan. Nakabalot sa isang karpet, inihain bilang misteryo. Kung dumating siya sa maling oras, maaring ituring siya ni Cesar bilang problema. Ngunit dumating siya sa tamang sandali nang si Cesar ay naghahanap ng bagong dahilan upang maging bayani at si Cleopatra ang naging sagot. Muli itong naulit sa kanyang pakikipagtagpo kay Mark Antony. Hindi siya dumating ng basta-basta. Sa halip, inorchestrate niya ang isang palabas. Isang bangkang ginto na may mga layag na lila, mga pabango na lumulutang sa hangin, mga aliping nakadamit ng gaya ng mga Diyos. Dumating siya na parang mismong si Venus mula sa dagat. At dahil sa tamang oras at eksenang iyon, si Antony, isang general na sanay sa digmaan, ay nabihag hindi sa espada kundi sa imahinasyong nilikha ni Cleopatra. Narito ang mahalagang aral. Ang kapangyarihan ay hindi lamang sa mensahe, kundi sa timing at packaging ng mensahe. Si Cleopatra ay hindi basta nagsasalita. Pinipili niya kung kailan. Hindi basta siya nagpapakita. Pinipili niya kung saan. Sa bawat eksena, tinitiyak niyang siya ang sentro at ang mundo ay napipilitang sumayaw sa kanyang musika. Sa modernong panahon, makikita natin ang teknik na ito sa iba't ibang anyo. Sa negosyo, ang matagumpay na paglulunsad ng produkto ay nakasalalay sa tiyempo. Kapag ang merkado ay handa, kapag ang mga tao ay sabik, at kapag ang tamang mensahe ay lumalabas sa eksaktong sandali. Sa politika, ang isang kandidato ay nagwawagi hindi lamang dahil sa kanyang plataporma, kundi dahil sa kanyang kakayahang ipakita ang sarili sa eksaktong oras ng krisis. Sa personal na relasyon, ang isang simpleng kilos ng lambing, kapag ginawa sa tamang oras,
ay maaaring mas makapangyarihan kaysa sa libong salita. Si Cleopatra ay marunong ding gumamit ng eksena bilang estratehiya. Hindi niya iniiwan ang kanyang pagpapakita sa pagkakataon. Bawat detalye, ilaw ng lampara, musika, damit, pabango ay sinadyang pumukaw ng damdamin at lumikha ng alaala. Ang bawat pagpasok niya sa isang silid ay parang eksena sa isang dula, puno ng simbolo, puno ng kahulugan at imposibleng kalimutan. Ito ang dahilan kung bakit ang mga makapangyarihang lalaki ng kanyang panahon ay hindi lamang bumaling sa kanya bilang reyna, kundi bilang isang karanasan na hindi nila kayang palitan, ngunit mahalaga ring banggitin ang babala, ang maling tiyempo at maling eksena ay maaaring magdala ng kapahamakan. Nang bumagsak si Cleopatra sa huli, bahagi ng dahilan ay dahil nawala ang tiyempo. Natalo si Antony sa laban kay Octavian at ang kanilang eksenang dramatiko ay naging trahedya. Ang parehong sining na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan ay siya ring nagdala sa kanya sa gilid ng kapahamakan, sapagkat ang oras ay kalaban din kapag hindi mo ito naintindihan. Sa pagtatapos ng bahaging ito, dapat nating tandaan, ang tiyempo at eksena ay parang espada. Maaari nilang hatiin ang kaaway, ngunit maaari rin nilang hiwain ang may hawak. Sa paggamit ng teknik na ito, kailangan ng disiplina, pakiramdam at tapang na hintayin ang tamang sandali. At kapag dumating iyon, dapat handa kang lumabas sa entablado at ipakita ang lahat ng iyong lakas. Sa susunod na bahagi, sisilipin natin ang ika-4 na teknik ni Cleopatra, ang paghabi ng alyansa at intriga, kung paanong ginamit niya ang mga ugnayan hindi lamang bilang suporta kundi bilang mismong makina ng kanyang kapangyarihan. Bahagi 4. Kung sa nakaraang bahagi ay inilahad natin ang kahalagahan ng tiyempo at eksena, ngayon ay sisilipin natin ang ika-4 na teknik ni Cleopatra, ang paghabi ng alyansa at intriga. Walang sinumang pinuno, gaano man siya katalino o kaakit-akit, ang kayang mamuno ng nag-iisa. Ang kapangyarihan ay hindi lamang nakaugat sa personal na kakayahan, kundi sa kakayahang magtahi ng ugnayan, mga kasunduan, pabor at sikreto. At dito, naging tunay na dalubhasa si Cleopatra sapagkat ang kanyang buong pamumuno ay itinayo niya sa sining ng pagbubuo ng alyansa at paggamit ng intriga bilang armas. Ang politika ng Egypt noong panahon ni Cleopatra ay kaguluhan. Ang Ptolemaic Dynasty ay nagdusa sa mga alitan ng magkakapatid at sa panghihimasok ng Roma. Si Cleopatra mismo ay nakipag-agawan ng trono laban sa kanyang kapatid na si Ptolemy XIII. Sa isang ganitong kapaligiran, ang sinumang reyna na walang kakayahang bumuo ng alyansa ay mabilis na mawawala. Ngunit si Cleopatra, sa halip na maging biktima, ay gumawa ng mas malalim na estratehiya. Ginamit niya ang mga relasyon bilang mga hibla ng telang politikal na siya lamang ang nakakaunawa. Isang halimbawa ay ang kanyang alyansa kay Julius Caesar. Sa pamamagitan ng kanyang karisma at katalinuhan, nagawang ikulong ni Cleopatra si Caesar hindi lamang sa isang relasyon kundi sa isang pampulitikang kasunduan. Sa kanyang tabi, nakakuha siya ng proteksyon laban sa kanyang kapatid at ng suporta ng Roma upang mapanatili ang kanyang trono. Ngunit higit pa rito, ipinanganak ang kanilang anak na si Caesarion, isang simbolo ng alyansa na nagbubuklod ng Egypt at Roma sa dugo. Ito ay hindi lamang kwento ng pag-ibig, kundi isang kalkuladong alyansa na nagbigay ng panibagong lakas sa kanyang pamumuno. Matapos ang pagkamatay ni Caesar, hindi siya natigil. Lumapit siya kay Mark Antony, isa sa pinakamakapangyarihang general ng Roma. Muli, ginamit niya ang parehong sining ng alyansa, ngunit mas pinalalim. Hindi lamang niya siya naging kasintahan, kundi naging kaalyado rin sa militar at ekonomiya. Sa kanilang pagsasama, pinagsama nila ang lakas ng Egypt at ang hukbo ng Roma laban kay Octavian.
Bagaman sa huli na uwi ito sa trahedya, ipinakita ng estratehiyang ito kung gaano kahusay si Cleopatra sa paggamit ng alyansa upang makipaglaban sa mas malalaking puwersa. Ngunit hindi lamang sa malalaking pinuno umiikot ang kanyang sining. Marami ring maliit na alyansa at intriga ang kanyang hinabi, mga pari na kanyang pinrotektahan upang mapanatili ang suporta ng relihiyon, mga negosyante na kanyang pinaboran upang mapanatili ang kalakalan at mga tagapayo na kanyang pinakikinggan upang mapanatili ang katalinuhan. Alam niyang ang bawat tao, gaano man kaliit, ay maaring maging kasangkapang magdadala ng lakas o kahinaan. Sa mas malalim na antas, si Cleopatra ay marunong ding gumamit ng intriga bilang depensa. Kung hindi niya kayang alisin ang isang kaaway, gagawin niya itong bahagi ng kanyang laro. Pinapakalat niya ang mga kwento, binabaluktot ang mga tsismis, at ginagamit ang mga bulong-bulungan upang sirain ang tiwala ng kanyang mga kalaban. Sa isang lipunan na madaling maniwala sa mga kwento ng Diyos at sumpa, ang kanyang kakayahang kontrolin ang narrative ay naging sandata na kasing talim ng espada. Sa modernong panahon, ang teknik na ito ay makikita sa politika, negosyo at kahit sa personal na buhay. Ang sinumang leader na hindi marunong bumuo ng alyansa ay mabilis na natatalo. Ngunit ang sinumang marunong magtahi ng koneksyon mula sa pinakamalaking kasunduan hanggang sa pinakamaliit na pabor ay may pundasyon na hindi madaling magiba. Ang intriga, kapag ginamit ng tama, ay nagiging paraan upang ilagay ang kaaway sa posisyon ng kahinaan nang hindi mo kailangang gumamit ng lakas. Ngunit nararapat ding tandaan ang babala, ang sining ng alyansa ay mapanganib. Kapag nagkamali ng kaalyado, maaaring magdulot ito ng pagkawasak. At si Cleopatra mismo ay naranasan ito nang bumagsak si Antony laban kay Octavian. Ang alyansa na minsan ay nagbigay ng lakas ay naging tanikala na humila sa kanya pababa. Ang intriga na minsan ay kanyang ginamit ay bumalik upang gawing marumi ang kanyang pangalan sa kasaysayan ng Roma. Sa pagtatapos ng ika-4 na bahagi, dapat nating tandaan, ang kapangyarihan ay hindi lamang nakukuha sa sariling kakayahan, kundi sa mga taong pinipili mong isama sa iyong laban. At ang pinakamatalinong pinuno ay hindi lamang marunong pumili ng kaalyado, kundi marunong ding kontrolin ang intriga na gumagalaw sa likod ng bawat kasunduan. Sa susunod na bahagi, bubuksan natin ang ika-5 teknik ni Cleopatra, ang sining ng karunungan at kaalaman, kung paanong ginamit niya ang kanyang katalinuhan, wika at kaalaman upang lampasan ang mga lalaking kumukwestiyon sa kanyang autoridad. Bahagi MIPA. Kung sa ika-4 na bahagi ay pinag-usapan natin ang sining ng alyansa at intriga, ngayon naman ay lilipat tayo sa ika-5 teknik ni Cleopatra, ang sining ng karunungan at kaalaman. Kadalasan, ang kasaysayan ay inilalarawan si Cleopatra bilang isang reyna ng kagandahan at seduksyon. Ngunit ang mas malalim na dahilan ng kanyang impluensya ay hindi lamang nasa anyo, kundi sa kanyang talino at kakayahang gumamit ng kaalaman bilang sandata laban sa mga pinunong mas malakas, mas maraming hukbo at mas may pera kaysa kanya. Mahalagang tandaan na si Cleopatra ay hindi basta prinsesang nakaupo sa trono. Siya ay edukado sa pinakamataas na antas ng kanyang panahon. Nakapagsanay siya sa agham, matematika, astronomiya, medisina at filosofiya. Marunong siyang magsalita ng maraming wika, Griego, Hebreo, Aramaic, Ethiopian at maging ang wikang Egyptiano na hindi kayang gamitin ng karamihan sa kanyang dinastiya. Sa isang imperyong nakasalalay sa pakikipag-usap at diplomasya, ang kakayahan niyang makipag-usap ng direkta sa iba't ibang tao ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihang lampas sa espada. Ngunit ang kanyang karunungan ay hindi teorya lamang, ito ay praktikal. Nang dumating si Julius Caesar sa Egypt, hindi siya basta sumuko at nagpakita ng pag-asa.
Sa halip, ipinakita niya ang kanyang kakayahan sa matematika at politika. Naunawaan niya ang istruktura ng Roma, ang dinamika ng mga senador at ang kahinaan ni Cesar mismo. Ginamit niya ang impormasyong ito upang maipwesto ang sarili hindi bilang alipin, kundi bilang kaalyado. At dito makikita ang kanyang teknik. Ang kaalaman ay hindi lamang para sa intelektual na diskurso, ito'y sandata upang ipwesto ang sarili sa larong politikal. Ang pinakamalinaw na halimbawa ng paggamit niya ng kaalaman ay makikita sa kanyang pakikipag-ugnayan kay Mark Antony. Alam niyang si Antony ay isang general na sanay sa digmaan, ngunit mahina sa estratehiya ng politika. Kaya't siya ang naging utak sa likod ng kanilang alyansa. Siya ang nagplano kung paano gamitin ang kayamanan ng Egypt upang punduhan ang kanilang kampanya, kung paano lumikha ng propaganda upang ilaban ang kanilang kwento laban kay Octavian, at kung paano ipakita sa mga tao na sila ay may banal na karapatan na mamuno. Ngunit hindi lamang politika ang kanyang pinaghusayan. Ginamit din niya ang medisina at agham upang palakasin ang kanyang imahe. May mga tala na sinasabing siya ay dalubhasa sa paggawa ng mga pabango at eliksir, mga bagay na hindi lamang para sa kagandahan kundi para sa kapangyarihan. Sa isang lipunan kung saan ang mga ritual at pabango ay konektado sa relihiyon at autoridad, ang kanyang kakayahan na maghalo ng mga kemikal at lumikha ng kakaibang karanasan ay nagdagdag sa kanyang aura bilang isang nilalang na higit pa sa karaniwan. Ngayon, paano natin maisasalin ang teknik na ito sa modernong panahon? Sa mundo ngayon, ang kaalaman ay nananatiling pinakamalakas na sandata. Ang isang tao na may talino at may kakayahang gamitin ito ng tama ay nagiging mas makapangyarihan kaysa sa sinumang may pera lamang. Ang prinsipyo ni Cleopatra ay malinaw. Ang katalinuhan ay hindi lamang dapat itago sa aklat. Ito ay dapat gawing praktikal, dapat maging pundasyon ng estratehiya at dapat maging sandata na ginagamit sa bawat laban. Sa negosyo, ito ay nangangahulugang hindi sapat na alam mo ang teorya ng merkado. Kailangan mong gamitin ang datos at impormasyon upang makahanap ng pagkakataon, upang mahuli ang kahinaan ng iyong mga kakompetensya at upang mauna bago pa sila makagalaw. Sa politika, ito ay nangangahulugang hindi sapat ang talino sa pananalita. Kailangan mong maintindihan ang istruktura ng kapangyarihan at kung paano ito igugupo o gagamitin. Sa personal na relasyon, ito ay nangangahulugang hindi lamang emosyon ang dapat pairalin. Kailangang maunawaan ang tao sa harap mo, ang kanyang kahinaan, pangarap at sikreto, upang ikaw ang may kontrol sa ugnayan. Ngunit narito ang babala, ang karunungan, kapag hindi ginamit ng may disiplina ay nagiging yabang, at ang yabang ay nagbubunga ng kamalian. Maraming beses ding nagkamali si Cleopatra dahil sa labis na pagtitiwala sa kanyang katalinuhan. Ngunit kahit doon, makikita natin ang kanyang tapang. Sapagkat para kay Cleopatra, mas mabuting mabigo dahil sa sariling estratehiya kaysa mabuhay ng walang kontrol. Habang tinatapos natin ang ikalimang bahagi, dapat nating tandaan, ang kaalaman ay hindi neutral. Maaari itong maging ilaw na nagdadala ng kalayaan o apoy na nagdudulot ng pagkasunog. Ang tunay na sining ay nasa paggamit nito bilang sandata ng impluensya. At si Cleopatra higit kaninuman ang nagpakita kung paano ang isang babae sa mundo ng mga emperador at general ay nagawang maging mas makapangyarihan gamit lamang ang kanyang isip. Sa susunod na bahagi, bubuksan natin ang ika-6 na teknik ni Cleopatra, ang sining ng simbolismo at ritual, kung paanong ginamit niya ang mga imahe ng Diyos, seremonya at sagradong simbolo upang gawing banal ang kanyang kapangyarihan at gawing imposible ang pagtutol sa kanyang pamumuno. Bahagi 6.
Kung sa nakaraang bahagi ay sinuri natin ang sining ng karunungan at kaalaman, ngayon naman ay lilipat tayo sa ika-6 na teknik ni Cleopatra, ang sining ng simbolismo at ritual. Sapagkat para sa mga tao ng kanyang panahon, ang politika ay hindi lamang laro ng kapangyarihan. Ito rin ay sagradong seremoniya na inuukit sa isip ng mga nasasakupan. At si Cleopatra, higit kaninuman, ang nakaunawa na ang mga tao ay hindi lamang sumusunod sa dahas o yaman. Sila ay sumusunod sa simbolo, sa misteryo at sa ritual na bumabalot sa kapangyarihan. Mula pa sa kanyang unang araw sa trono, pinili ni Cleopatra na hindi lamang maging reyna, kundi maging diyosa sa mata ng kanyang nasasakupan. Ipinakilala niya ang sarili bilang reinkarnasyon ni Isis, ang Diyosang Ina, Diyosang Hari, at Diyosang nagbibigay ng buhay. Ang pag-angkin na ito ay hindi simpleng propaganda. Ito'y isang simbolikong tulay sa pagitan ng langit at lupa. Sa mata ng kanyang mga tao, ang pagsuway sa kanya ay hindi lamang paglabag sa pamahalaan, kundi paglapastangan sa banal na kaayusan. Sa ganitong paraan, ginamit niya ang relihiyon bilang kalasag ng kanyang pamumuno. Ngunit hindi lamang siya umasa sa titulong ito. Gumamit siya ng ritual upang palakasin ang simbolo. Sa bawat seremonya sa templo, sa bawat parada, sa bawat pagpapakita sa publiko, tiniyak niyang ang kanyang presensya ay may kasamang awit, dasal at ritual na mag-uukit sa isip ng mga tao ng kanyang banal na awtoridad. Ang kanyang mga kasuotan ay hindi basta tela. Ito'y simbolo ng kayamanan ng Nile at ng ugnayan sa mga Diyos. Ang mga pabango at insenso na ginagamit niya ay hindi lamang palamuti, kundi bahagi ng isang seremonyang nagdidikta ng emosyon at pananampalataya ng kanyang nasasakupan. Isa sa pinakapopular na eksena ay nang sinalubong niya si Mark Antony sa Tarsus. Ang bangkang kanyang ginamit ay hindi lamang barko. Ito ay isang lumulutang na templo. May mga kurtina ng ginto, mga aliping nakadamit bilang mga Diyos, at musika na tila galing sa kalangitan. Sa harap ng ganitong eksena, si Antony, isang general na sanay sa dugo at bakal, ay hindi nakakita ng reyna, nakakita siya ng Diyosa. At mula sa sandaling iyon, nahulog siya hindi lamang kay Cleopatra, kundi sa simbolismo ng kanyang kapangyarihan. Ngunit bakit mahalaga ang simbolismo at ritual? Sapagkat ang tao ay hindi palaging sumusunod sa lohika. Madalas, sila ay sumusunod sa damdamin, sa paniniwala, sa imahe ng banal at dakila. Si Cleopatra ay eksperto sa pag-ukit ng mga imahe sa isipan ng tao. Imahe ng ina, imahe ng Diyosa, imahe ng tagapagligtas. At sa bawat imaheng iyon, nadagdagan ang kanyang awtoridad. Sa modernong panahon, makikita natin ang parehong prinsipyo sa iba't ibang larangan. Sa politika, ang mga lider ay gumagamit ng mga watawat, awit at seremonya upang lumikha ng simbolo ng kapangyarihan. Sa negosyo, ang mga kumpanya ay gumagamit ng logo, kulay at ritual ng marketing upang gawing banal ang kanilang brand. Sa personal na buhay, ang isang tao na marunong gumamit ng simbolo tulad ng pananamit, galaw o ritual sa pakikitungo ay nagiging mas makapangyarihan kaysa sa isa na wala nito. Ngunit nararapat ding mag-ingat. Ang simbolismo at ritual ay madaling maging hungkag kung walang laman. Kapag napansin ng tao na ang simbolo ay wala ng kahulugan, ito'y mabilis na nagiging kasinungalingan. At iyan ang isa sa mga panganib na kinaharap ni Cleopatra sa kanyang huling laban kay Octavian. Sa mata ng Roma, ang kanyang simbolismo ay binaligtad, ginawang imahe ng tukso at kasamaan. Ang parehong sining na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan ay ginamit laban sa kanya. Sa pagtatapos ng bahaging ito, dapat nating tandaan, ang simbolo ay mas malakas kaysa espada, ngunit mas marupok kaysa bakal.
Kapag ito'y pinanatili, kaya nitong gawing banal ang isang tao. Ngunit kapag ito'y winasak, maaari rin nitong gawing demonyo ang dati Diyosa. Si Cleopatra ay naging alamat sapagkat siya ang pinakamagaling na gumamit ng simbolismo at ritual upang gawing imposible ang pagtutol sa kanyang kapangyarihan. Sa susunod na bahagi, sisilipin natin ang huling teknik ni Cleopatra, ang sining ng huling pagpapasya at sakripisyo, kung paanong sa kanyang kamatayan ay pinagtibay niya ang alamat na hindi naglaho, kundi lalong nagningning. Bahagi 8. Narating na natin ang pinakahuling teknik ni Cleopatra, ang korona ng lahat ng kanyang sining, ang sining ng huling pagpapasya at sakripisyo. Sapagkat ang isang alamat ay hindi nabubuo lamang sa mga tagumpay, kundi sa paraan ng kanyang pagharap sa wakas. At si Cleopatra, tulad ng isang direktor na nagtatapos ng isang dula, ay tiniyak na kahit sa kanyang kamatayan, siya pa rin ang may kontrol sa eksena, sa simbolo at sa mensahe na iiwan sa kasaysayan. Matapos ang pagkatalo sa labanan sa Actium noong 31 BCE, bumagsak ang kanyang alyansa kay Mark Antony. Si Octavian, na kalaunan, ay magiging si Augustus, ang unang emperador ng Roma, ay mabilis na lumakas at kinuha ang kapangyarihan. Maraming reyna ang tatakas, susuko o magpapakumbaba, ngunit hindi si Cleopatra. Alam niyang ang kanyang pangalan ay hindi maaaring maging simpleng tropeyo ng Roma. Kung papayag siyang mabihag, magiging palabas siya sa Colosseum, ipapakita bilang alipin, at ang kanyang imahe bilang diyosa ng Nile ay guguhuin. Kaya't pinili niya ang huling eksena, isang kamatayan na siya mismo ang nagdisenyo. Ayon sa alamat, pinili niyang hayaang tuklawin ng aspis, isang makamandag na ahas, ang kanyang balat. Ang imahe ng isang reyna na kahiga sa ginto, namamatay hindi bilang bihag, kundi bilang diyosa na bumabalik sa mga bituin, ay nag-iwan ng marka na hindi nabura ng Roma. Si Octavian ay nanalo sa digmaan, ngunit si Cleopatra ang nagwagi sa alamat, sapagkat ang kanyang huling sakripisyo ay hindi pagkatalo, kundi sinadyang pagpili upang panatilihin ang kontrol sa kanyang mito. Narito ang huling aral, ang kapangyarihan ay hindi lamang kung paano ka namuhay, kundi kung paano mo kinokontrol ang iyong wakas. Sa pagpili ng sariling kamatayan, binago ni Cleopatra ang kanyang posisyon mula sa pagiging talunan tungo sa pagiging walang kamatayang simbolo. Ang kanyang pangalan ay hindi nalimot sa kasaysayan, hindi bilang alipin, kundi bilang reyna na pumili ng sarili niyang kapalaran. Sa modernong panahon, ang prinsipyong ito ay hindi nangangahulugan ng literal na kamatayan. Nangangahulugan ito ng kontrol sa narrative ng iyong buhay at pamana. Maraming lider, negosyante at artista ang nakalimutan dahil hindi nila naisip kung paano tatapusin ang kanilang kwento. Ang pinakamalakas na tao ay yaong marunong magdesisyon kung kailan aalis, kung paano magpapaalam, at kung anong imahe ang iiwan. Ang taong marunong magsara ng eksena ay siya ring nagiging alamat. Ngunit higit pa rito, ipinakita ni Cleopatra ang isa pang dimensyon ng sakripisyo, ang pagpili ng sariling dangal kaysa sa buhay na walang halaga. Ang buhay na magtatapos sa kahihiyan at pagkaalipin ay hindi niya tinanggap. Pinili niya ang masakit ngunit marangal na kamatayan kaysa sa buhay na patunay ng kanyang pagkatalo. Ito ang uri ng tapang na nagiging inspirasyon ng mga henerasyon, ang lakas na mamili ng sarili mong huling eksena. Ang huling teknik ni Cleopatra ay naglalaman ng pinakamalalim na pilosopiya. Ang kapangyarihan ay nasa pagpili. Hindi lahat ng sitwasyon ay hawak natin, ngunit laging may paraan upang pumili kung paano tayo tutugon. Si Cleopatra ay maaring naging biktima ng digmaan, ngunit pinili niyang maging reyna hanggang sa huli. At sa pagpiling iyon, siya'y naging alamat na hindi kailanman nabura.
Sa pagtatapos ng ikapitong bahagi, buo na ang 7 teknik: ang teatro ng imahe, ang arkitektura ng pagnanasa, ang sining ng tiyempo at eksena, ang paghabi ng alyansa at intriga, ang katalinuhan at kaalaman, ang simbolismo at ritual, at sa wakas, ang huling pagpapasya at sakripisyo. Pinagsama-sama, ang mga ito'y bumuo ng isang sistema ng impluensya na nagbigay kay Cleopatra ng kapangyarihang umabot lampas sa kanyang buhay. At ngayon, tayo'y nakatayo sa harap ng kanyang pamana. Sa bawat henerasyon, binabanggit ang kanyang pangalan, minsan bilang tukso, minsan bilang diyosa, minsan bilang trahedya. Ngunit anuman ang interpretasyon, hindi natin siya makalimutan, sapagkat si Cleopatra ay hindi lamang reyna ng Egypt, siya ay naging reyna ng imahinasyon ng tao. Bahagi 8, nailatag na natin ang 7 teknik ni Cleopatra, ngunit ang tunay na kapangyarihan ng kanyang pamana ay hindi makikita sa bawat teknik ng hiwa-hiwalay. Ang yaman ng kanyang impluensya ay lumitaw sa sandaling pinagsama-sama niya ang lahat ng ito upang makabuo ng isang buong sistema ng kontrol at pamumuno. Sa 8 bahagi, sisilipin natin kung paano niya pinagdugtong ang imahe, pagnanasa, tiyempo, alyansa, karunungan, simbolismo at sakripisyo upang makalikha ng isang estilo ng pamumuno na naging alamat. Isipin natin ang kanyang unang hakbang, ang teatro ng imahe. Ito ang batayan, ang entablado kung saan nagaganap ang lahat. Ngunit ang imahe lamang kung hiwalay ay maaaring mabasag, kaya't dito niya idinugtong ang arkitektura ng pagnanasa. Hindi sapat na makita siya bilang reyna, kailangang maramdaman siya bilang tukso, bilang pangarap na hindi pa buo. Ang imahe at pagnanasa, kapag pinagsama, ay nagiging doble ang lakas. Ang tao'y hindi lamang humahanga, kundi umiibig. Ngunit paano pinananatiling buhay ang ganitong karanasan? Doon pumapasok ang sining ng tiyempo at eksena. Pinipili niya ang sandaling ipapakita ang kanyang presensya at ang eksenang mag-ukit ng alaala. Ang bangka sa Tarsus, ang karpet sa palasyo ni Cesar, ito'y hindi mga aksidente, kundi kalkuladong eksena na tinimpla sa tamang oras. Ang imahe, ang pagnanasa at ang tiyempo ay nagiging 3 hibla ng iisang tela. Isang manipis, ngunit hindi napuputol na hibla ng impluensya. Ngunit hindi magtatagal ang 3 hiblang ito kung walang suporta. Kaya't hinabi niya ang 4 na teknik, ang alyansa at intriga. Hindi siya umaasa sa sariling lakas lamang. Tinahin niya ang kanyang buhay sa mga pinuno ng Roma, sa mga pari ng Egypt at sa mga negosyanteng nagtataguyod ng kanyang ekonomiya. Ang intriga ang naging pandikit at ang alyansa ang naging pundasyon. Sa pamamagitan nito, ang kanyang personal na karisma ay lumawak at naging pambansang puwersa. Ngunit ang tunay na kaluluwa ng lahat ng ito ay matatagpuan sa 5 teknik, ang karunungan at kaalaman. Kung wala nito, lahat ng eksena ay magiging hungkag. Ngunit dahil sa kanyang katalinuhan, naunawaan niya ang pulso ng Roma, ang pangangailangan ng Egypt at ang kahinaan ng kanyang mga kalaban. Ang imahe at pagnanasa ay naging mas mabisa sapagkat sila'y suportado ng utak na marunong maglaro ng politika. Dagdag pa rito, pinatatag niya ang lahat ng ito sa pamamagitan ng simbolismo at ritual. Ang kanyang pagpapakita bilang Isis, ang paggamit ng relihiyosong seremonya at ang pagkokontrol sa naratibo ng banal na autoridad ay nagbigay ng bigat sa kanyang pamumuno. Kung ang mga naunang teknik ay tumatama sa emosyon at isipan, ang simbolismo at ritual ay tumatama sa kaluluwa. At ito ang nagbigay sa kanya ng aura na hindi madaling sirain. Ngunit ang pinakamatinding patunay ng kanyang sistema ay nakita sa huli, sa sining ng huling pagpapasya at sakripisyo. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang sariling kamatayan, tinatakan niya ang lahat ng kanyang aral.
Ang imahe ng reyna na pumili ng sariling wakas ay naging huling eksenang nagpabago sa kanyang kwento mula sa simpleng pagkatalo tungo sa walang hanggang alamat. Kapag pinagsama-sama, makikita natin na ang 7 teknik ni Cleopatra ay parang mga nota sa isang musika. Ang isa lamang ay maganda, ngunit kapag pinagsama, nagiging simponya na hindi malilimutan. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, ang kanyang pangalan ay hindi lamang nababanggit kundi dinadambana. Ang kanyang estilo ng pamumuno ay hindi kayang kopyahin ng basta-basta, sapagkat ito'y nakaugat hindi lamang sa taktika kundi sa buong pananaw sa buhay. Ang kapangyarihan ay sining at ang sining ay pamumuno. Sa modernong panahon, ang mga prinsipyong ito ay maaari pa ring gamitin. Sa politika, ang isang leader na marunong mag-ukit ng imahe, magtanim ng pagnanasa sa mga mamamayan, pumili ng tamang tiempo, bumuo ng alyansa, gumamit ng karunungan, maglatag ng simbolo, at magdesisyon sa huling eksena ay nagiging makapangyarihan lampas sa kanyang panahon. Sa negosyo, ang isang tatak na marunong pagsamahin ang lahat ng ito ay nagiging hindi lamang produkto kundi alamat. Sa personal na buhay, ang isang tao na marunong gamitin ang 7 teknik na ito ay nagiging higit pa sa karaniwan, siya ay nagiging puwersa. Ngunit nararapat din nating tandaan, ang kapangyarihan ay palaging may 2 mukha. Ang parehong mga teknik na nagbigay kay Cleopatra ng kapangyarihan ay siya ring naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Sapagkat kapag ang imahe ay binaligtad, nagiging propaganda laban sa iyo. Kapag ang pagnanasa ay naging labis, nagiging kahinaan. Kapag ang tiyempo ay nawala, nagiging trahedya. Kapag ang alyansa ay nasira, nagiging tanikala. Kapag ang karunungan ay naging yabang, nagiging kamalian. Kapag ang simbolismo ay nawasak, nagiging kasinungalingan. At kapag ang huling pagpapasya ay mali, nagiging kahihiyan. Kaya ang pinakamalalim na mensahe ng ikasiyam na bahagi ay ito. Ang 7 teknik ay hindi basta mga sandata. Ang mga ito ay apoy na maaaring magbigay ng liwanag, ngunit maaari ring magsunog. Ang sining ni Cleopatra ay nasa disiplina ng paggamit at sa kanyang tapang na kahit sa kamatayan, siya mismo ang pumili kung paano siya matatandaan. Sa susunod na bahagi, dadalhin natin ang lahat ng ito sa konklusyon. Isasara natin ang ating paglalakbay kay Cleopatra sa pamamagitan ng pagbibigay ng huling pagninilay. Paano niya binago ang kasaysayan, paano niya hinubog ang pamana ng impluensya, at paano natin maisasalin ang kanyang 7 teknik sa ating sariling panahon. Bahagi 9. Narating na natin ang sandaling lampas na sa buhay ni Cleopatra mismo, ang yugto kung saan ang kanyang 7 teknik ay nagpatuloy na kumikilos sa kasaysayan, kahit siya ay matagal nang wala. Sapagkat ang isang tunay na alamat ay hindi nagtatapos sa araw ng kamatayan. Nagsisimula lamang ito. Sa bahaging ito, sisilipin natin ang pamana ni Cleopatra, kung paano ang kanyang sining ng pamumuno, ang kanyang simbolismo, at ang kanyang kalkuladong paggamit ng tao at tiyempo ay naging inspirasyon, babala, at gabay para sa mga henerasyon pagkatapos niya. Una, tingnan natin ang impluensya sa Roma. Matapos ang kanyang kamatayan, sinikap ni Octavian na naging Augustus na sirain ang kanyang imahe. Ginawa siyang representasyon ng tukso, ng kasamaan, ng dayuhang nagpasama kay Mark Antony. Ngunit ang mas malakas na naratibo ay hindi napigilan. Sa isip ng mga tao, si Cleopatra ay nanatiling reyna na pumili ng sarili niyang wakas. Kahit sa mga akdang pampanitikan ng Roma, lumabas siya bilang isang figura ng kagandahan, karunungan at panganib. Ipinapakita nito ang unang pamana. Ang alamat ay mas malakas kaysa propaganda. Ikalawa, lumipat tayo sa impluensya sa sining at literatura.
Mula sa dula ni Shakespeare na Antony and Cleopatra hanggang sa mga opera at pelikula ng modernong panahon, si Cleopatra ay naging simbolo ng babaeng may kapangyarihan sa pamamagitan ng katalinuhan at karisma. Sa bawat interpretasyon, ang kanyang 7 teknik ay makikitang muli: ang imahe, ang pagnanasa, ang tiyempo, ang alyansa, ang karunungan, ang simbolismo, at ang sakripisyo. Ang kanyang pamana ay nabuhay hindi bilang eksaktong kasaysayan, kundi bilang inspirasyon para sa imahinasyon ng mga tao. Ikatlo, ang kanyang impluensya ay makikita rin sa mga kababaihang pinuno sa kasaysayan. Si Elizabeth I ng Inglaterra ay madalas inihahambing kay Cleopatra. Parehong gumamit ng imahe at simbolismo upang patatagin ang kanilang trono sa gitna ng mga lalaking nagdududa. Si Catherine the Great ng Russia ay humanga rin sa paraan ng paggamit ni Cleopatra ng alyansa at katalinuhan upang palawigin ang impluensya. At maging sa modernong panahon, ang mga babaeng leader sa politika at negosyo ay madalas gamitin ang parehong prinsipyo: ang sining ng presensya, ang kontrol ng narrative, at ang kakayahang gawing sandata ang katalinuhan. Ngunit hindi lamang mga babae ang nakaangkop ng kanyang mga aral. Ang maraming emperador, general at negosyante ay ginamit ang kanyang 7 teknik bilang blueprint. Ang mga estratehista sa politika ay natutong pumili ng tamang tiyempo at eksena, gaya ng ginawa ni Cleopatra. Ang mga negosyante ay natutong bumuo ng imahe ng kanilang brand na parang sining, at ang mga diplomat ay natutong gumamit ng alyansa at intriga upang mapanatili ang kapangyarihan. Ngunit ang kanyang pamana ay may madilim ding bahagi, sapagkat ang parehong teknik na ginamit niya upang magtagumpay ay ginamit ng iba upang manupil. Ang imahe ay maaaring gawing propaganda, ang pagnanasa ay maaaring gawing manipulasyon, ang alyansa ay maaaring gawing tanikala, at ang simbolismo ay maaaring gawing kasinungalingan. Ang kanyang buhay ay paalala na ang kapangyarihan ay hindi mabuti o masama sa sarili nito. Ito ay nasa paggamit ng may hawak. Ang pinakamahalagang pamana ni Cleopatra ay hindi ang kanyang pagiging reyna ng Egypt, kundi ang kanyang pagiging reyna ng imahinasyon. Sa bawat henerasyon, siya ay muling binubuhay, muling iniisip, at muling ginagawang simbolo. Sa isang panahon ng patriarkiya, siya ay naging simbolo ng babaeng lumaban at namuno. Sa isang panahon ng modernong pamumuno, siya ay naging aral ng disiplina sa imahe at katalinuhan. At sa ating panahon ng social media at global na komunikasyon, si Cleopatra ay nagiging gabay kung paano kontrolin ang narrative at gawing pamana ang iyong presensya. Kung susumahin natin, 3 bagay ang malinaw sa kanyang pamana. Ang kwento ay mas makapangyarihan kaysa espada. Rome won the war, but Cleopatra won eternity. Ang imahe ay mas malakas kaysa katotohanan. Kahit maraming propaganda laban sa kanya, ang kanyang imahe bilang alamat ay nanatiling buhay. Ang pagpili ng sariling wakas ay pinakamataas na anyo ng kapangyarihan. Ang kanyang kamatayan ay naging huling eksena na nagpatibay sa lahat ng kanyang sining. Sa pagtatapos ng bahaging ito, dapat nating tanungin, ano ang ibig sabihin ng pamana ni Cleopatra para sa atin ngayon? Ang sagot, ang impluwensya ay hindi nasusukat sa tagal ng pamumuno, kundi sa kalaliman ng bakas na iiwan sa isipan ng tao. At sa bagay na iyon, walang duda na si Cleopatra ay nagtagumpay. Sa susunod na bahagi, dadalhin natin ang lahat sa huling konklusyon. Pag-uusapan natin kung paano natin maisasalin ang 7 teknik ni Cleopatra sa ating sariling panahon, sa politika, negosyo at personal na buhay, at kung paano natin magagamit ang kanyang alamat bilang gabay upang mamuno at maging hindi malilimutan. Bahagi 10.
Narating na natin ang dulo ng ating mahabang paglalakbay. Mula sa kanyang pagsilang bilang prinsesa ng Alexandria hanggang sa kanyang huling hininga sa harap ng aspis, nakita natin kung paano hinabi ni Cleopatra ang 7 teknik upang pamunuan hindi lamang ang Egypt, kundi maging ang imahinasyon ng buong mundo. Sa bahaging ito, isasara natin ang lahat, ang 7 lihim na kanyang itinuro, ang mga tagumpay at trahedya at higit sa lahat ang aplikasyon ng kanyang mga aral sa ating sariling panahon. Sapagkat ang alamat ni Cleopatra ay hindi lamang kwento ng nakaraan, ito ay isang mapa ng kapangyarihan na maaari pa ring sundan ng sino mang nagnanais mamuno, mangakit at manatiling hindi malilimutan. Unang paalala, ang teatro ng imahe. Si Cleopatra ay unang gumamit ng entablado bago pa man naimbento ang teatro ng modernong politika. Siya ang direktor ng bawat eksena ng kanyang buhay at tiniyak niyang bawat pagharap ay magiging hindi malilimutan. Sa panahon ngayon, ito ang tinatawag nating personal brand. Kung hindi mo kontrolado ang iyong imahe, iba ang gagawa nito para sa iyo. At sa isang mundong binabaha ng social media, mas mahalaga ang leksyon ni Cleopatra. Ang imahe ay hindi basta larawan, ito ay estratehiya. Ikalawa, ang arkitektura ng pagnanasa. Hindi sapat na makita ka ng tao, kailangan nilang maramdaman ang kakulangan kapag wala ka. Si Cleopatra ay lumikha ng puwang sa pagitan ng presensya at kawalan, isang apoy na laging nagiiwan ng pagnanasa. Sa negosyo, ito ang tinatawag na eksklusibidad. Sa relasyon, ito ang sining ng misteryo. Sa politika, ito ang sining ng pag-asam. Ang taong marunong magdisenyo ng damdamin ay nagiging hari ng kalooban ng iba. Ikatlo, ang sining ng tiyempo at eksena. Ang kanyang pagpapakita kay Julius Caesar sa loob ng karpet o ang kanyang bangkang ginto kay Mark Antony ay mga halimbawa ng perpektong tiyempo. Ang parehong mensahe kapag sinabi sa maling oras ay walang silbi. Ngunit sa tamang sandali, ito ay nagiging alamat. Sa ating panahon, ito ang sining ng strategic timing, ang kakayahang pumili kung kailan tatama upang makuha ang pinakamalakas na epekto. Ikaapat, ang alyansa at intriga. Si Cleopatra ay hindi nagtagumpay mag-isa. Gumamit siya ng alyansa upang palakasin ang kanyang trono at ng intriga upang pahinain ang kanyang mga kaaway. Ang aral dito, walang makapangyarihan ng walang network. Ngunit may babala rin, maling kaalyado ay maaaring maging iyong kapahamakan. Ang tunay na pinuno ay hindi lamang marunong pumili ng kaibigan, kundi marunong ding gumamit ng mga kaaway bilang bahagi ng laro. Ikalima, ang karunungan at kaalaman. Sa lahat ng teknik, ito ang kanyang lihim na pundasyon, sapagkat ang kagandahan ay kumukupas, ngunit ang talino at pag-unawa ay nananatiling sandata. Ginamit niya ang kanyang katalinuhan upang lampasan ang mga general ng Roma, upang kontrolin ang ekonomiya ng Nile, at upang gawing sandata ang agham, wika at medisina. Ang sinumang may kaalaman at marunong itong gamitin ay hindi kailanman lubos na natatalo. Ika-6, ang simbolismo at ritual. Kung wala nito, ang lahat ng kanyang kilos ay ordinaryo lamang. Ngunit dahil sa ritual, naging banal. Dahil sa simbolo, naging alamat. Sa modernong mundo, ito ang sining ng branding at ritualized leadership. Ang watawat, ang logo, ang tradisyon, lahat ng ito ay mga anyo ng simbolismo na kapag ginamit ng tama, ay naguukit ng autoridad sa kaluluwa ng tao. At panghuli, ang sining ng huling pagpapasya at sakripisyo. Si Cleopatra ay natalo sa digmaan, ngunit siya ang nanalo sa alamat. Sapagkat pinili niyang kontrolin ang kanyang huling eksena, at sa pagpiling iyon, pinanatili niyang siya'y reyna hanggang sa wakas. Ito ang huling paalala. Ang pamana ng tao ay nakasalalay hindi lamang sa kanyang pamumuhay, kundi sa kanyang kakayahang pumili kung paano siya matatandaan. Ngayon,
Paano natin magagamit ang 7 teknik na ito sa ating panahon? Sa politika, ito ay blueprint para sa pamumuno na hindi lamang nakabase sa kapangyarihan, kundi sa narrative. Sa negosyo, ito ay gabay para sa tatak na hindi lamang produkto, kundi simbolo. Sa personal na buhay, ito ay paalala na ang tao ay hindi lamang dapat mabuhay, kundi dapat magdisenyo ng kanyang sariling alamat. Ngunit may mas malalim pang aral. Ang 7 teknik ni Cleopatra ay hindi neutral. Maaari silang gamitin upang magbigay inspirasyon o upang manupil. Maaari silang maging liwanag na nagdadala ng pag-asa o dilim na sumusunog sa lahat. Ang tunay na tanong ay hindi kung gagamitin mo ang mga ito, kundi paano. At dito nakasalalay ang tunay na pamumuno. Sa disiplina, sa pananagutan at sa tapang na gamitin ang kapangyarihan para sa higit pa sa sarili. Sa huli, ang alamat ni Cleopatra ay nananatili dahil sa isang dahilan. Siya'y hindi lamang reyna ng Egypt, siya'y naging reyna ng imahinasyon ng sangkatauhan. At habang patuloy nating binabanggit ang kanyang pangalan, paulit-ulit na ipinapasa ang kanyang 7 teknik, at muling ginagamit ang kanyang mga aral sa iba't ibang panahon, siya'y nananatiling buhay. Sapagkat ang isang tunay na alamat ay hindi namamatay. Ito'y nagiging gabay. At ngayon, matapos ang ating paglalakbay, maaari nating itanong sa ating sarili, ano ang ating sariling 7 teknik? Ano ang ating sariling pamana? At kapag dumating ang huling eksena, paano tayo pipiliing alalahanin? Kung si Cleopatra ang sasagot, marahil ito ang kanyang bulong. Ang buhay ay entablado. Huwag kang lumabas ng walang marka. At kung kailangan mong bumagsak, bumagsak ka bilang diyosa, hindi bilang alipin.